1 to October 7 will be the filings ng Certificate of Candidacy para sa BSKE 2025. Madayon ini, buwas, attorney? Okay, hindi na siya madayon, no? Okay, may bago na tanganay ang election supposed to be for next year na. That's November 2, 2026. So, unless and until may TRO coming from the Supreme Court at that time, no, nga hindi pag-implement ay tatlong magkumalahiin, wala man. And then, ang kaso kung file nito ng makaniktar, so tatlo ko petition na. Wala man mabitisionan pa. So, sa subong niya, ang existing na data is for the election fixing. So, ang imong araton na filing of COC supposed to be October 1, hindi na naman na. Okay, no? So wala sang filing sang Certificate of Candidacy buwas nga adlaw kag sa Oktubre 7. Hasta nga wala sang may napapanaog na TRO ang Supreme Court, attorney. Yes, amo gina siya, no? Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga idol at mga kababayan. Patuloy po nating pag-uusapan ito pong patungkol sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So base po sa atin pong napanood, wala daw pong magaganap na filing ng COC or Certificate of Candidacy para doon sa mga tatakbo o mga kakandidato sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon na dapat nga po dapat nagkaroon na ngayong araw. Ngayong araw sana po yung simula ng filing ng Certificate of Candidacy. Pero base po sa ating napanood, wala daw pong magaganap sapagkat walang inisyo, walang inilabas na TRO, yun pong Supreme Court. So ibig sabihin po mga idol at mga kabayan, ibig sabihin lamang po, kapag ka nag-issue ng TRO, yung Supreme Court, ibig sabihin po ay tuloy-tuloy po yung paghahanda o preparasyon ng COMELEC patungkol po sa barangay at sangguniang kabataan eleksyon 2025. So, ang tanong, papaano kung bukas or makalawa or after the date of filing of COC, sabihin na natin mga kalahatian ng buwan ng October, nakapag-decide yung Supreme Court na halimbawa mapagdesisyon na ng Supreme Court na unconstitutional na naman itong Republic Act 12232, ibig sabihin lamang ho mga idol mabayan, kagaya po ng sinasabi ko, baka ho mag-reset ng schedule o i-reschedule ng COMELEC yung filing ng COC mga idol at mga bayan, sapagkat base sa ating napanood walang inisyo na TRO. Paano kung mag-issue ng TRO sa kalahatian ng October? Ibig sabihin po, mga idol mga bayan, ay pwedeng mag-conduct yung COMELEC ng filing ng COC, mga idol at mga bayan. So yung iba ay nawawalan po ng pag-asa na matuloy pa itong December 1, 2025 mga idol at mga bayan. Pero yung iba nating mga bayan ay talagang umaasa pa po sila sapagkat hanggat walang malinaw o walang pinal na desisyon yung Supreme Court ay hindi pa rin po sila umaasa na sa susunod na taon na yung BSKE mga idol at mga bayan, sapagkat totoo naman talaga kahit ako po ay naniniwala na hanggat wala pong malinaw at pinal na desisyon yung Supreme Court ay hindi po natin masasabi na talaga kung 100% na mapupuspon na itong December 1, 2025 sapagkat kagaya po ng lagi nating sinasabi, merong nag-question ng legality ng RA 12232 doon sa Korte Suprema. Alangan naman na baliwalain nyo ng Supreme Court. Alangan naman hindi po yan pagtuunan ng pansin ng Supreme Court mga idol at mga bayan. Yung petition po na inihain
ng kilalang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal, maging nung isang teacher sa Las Piñas na si Barry Tayam at yung mga grupo ng kabataan na talagang nananawagan na sana ituloy itong December 1, 2025 at huwag pong ipagpaliban sapagkat may nauna ng desisyon yung Supreme Court na yung postponement kapag walang mabigat, walang valid na rason ay hindi po pwedeng i-postpone, mga idol at mga bayan. Yun po yung naging desisyon noon ng Korte Suprema. Kaya hindi pwedeng baliwalain ng Supreme Court yung naging desisyon nila noon. Ibig ko pong sabihin ay wag sanang payagan ng Supreme Court na yung kanilang sinabi noon mabaliwala. Yung kanilang naging desisyon noon wag sanang payagan ng Supreme Court na matabunan. Sapagkat kapag pinayagan po ng Supreme Court na mapuspon talaga itong December 1, 2025, ibig sabihin ay hindi na po makapangyarihan yung kanilang desisyon, mga idol at mga kababayan. At tila para bagang kinakain po nila yung kanilang naging desisyon noon, mga idol at mga kababayan. So talagang marami pa po ang umaasa hanggat hindi po lumalagpas yung December 1 ay hindi pa rin po 100% na mapupuspon yun December 1, 2025 sapagkat marami pa rin po ang naghihintay, marami pa rin po ang umaasa sa magiging desisyon ng atin pong kataas-taasang hukuman. So abangan pa rin po natin mga idol at mga bayan sapagkat nasa Supreme Court po yung pinaka-pinal na desisyon kung talagang matutuloy pa o hindi itong December 1, 2025 barangay at sangguniang kabataan eleksyon. So good luck na lamang po mga idol at mga bayan sa mga kakandidato. Kung matuloy itong December 1, 2025, sana ay mag-ready pa rin po kayo. Mag-ready pa rin po kayo ng inyong mga line-up. Baka sakali pong magdesisyon po bigla yung Korte Suprema. Kagaya po, di ba, ng BARM election. Ilang araw na lang, wala nang isang buwan. Nahadlangan pa. Nahadlangan pa yung BARM election. Na TRO pa. Ganon din itong BSKE. Yung BSKE, ilang buwan pa yan. Ilang buwan pa, nandiyan pa yung November, mga idol mga bayan. May nakakaano pa, halos 2 buwan pa bago yung December 1, 2025. So marami pa po ang mga mangyayari at mga kaabang-abang, baka magkabiglaan mga idol at mga bayan. So mahalaga na tayo ay laging handa pa rin sa magiging pinal na desisyon ng atin pong Supreme Court. So yan muna yung ating update at maraming salamat po sa inyong panonood mga idol at mga bayan.